Isa na namang loan app na auto-disburse or auto-approve yung pag-uusapan natin mga kautang na kahit hindi mo i-click yung continue dito, hindi ka nag-proceed sa pag-apply or hindi ka nagpatuloy sa pag-apply mga kautang is automatic silang magsisend ng pera sa GCash. So yan yung pag-usapan natin at kung worth it nga ba tong utangan this 2026 kasi ang daming na-approve dito as of this year lang yun mga kautang, no? 2026, ang daming na-approve dito dahil sa pa-auto-disburse ng loan application na to. Pero bago yan mga kautang, gusto ko lang ding sabihin na meron pa tayong pa-hashtag word mga kautang. Hindi ko nabasa yung mga message nyo. Please message sa akin, no? Pwede kayo din mag-message sa aking TikTok account. Makikita nyo ngayon dito, ipa-flash ko. Or sa aking Facebook mga kautang, ipa-flash ko rin dito. Send nyo agad yung screenshot. So anyway mga kautang, balik na tayo dito sa pag-uusapan natin and it's all about easy loan na under ng Second Pay Financing. Itong si Second Pay Financing mga kautang, ito ay nasa list of recorded online lending platforms and yes, ito po ay SEC registered and ito rin po ay submitting entities sa CIC pero hindi po siya accessing entities sa CIC. So, eto na no, nagbabasa ako ng reviews, naghanap kasi ako ng pwede ko namang maitopic sa inyo. And sabi nga dito sa kanilang loan features mga kautang, no, approve in minutes. At totoo naman dahil sabi noong May 27, 2026, yes mga kautang, this last month, May, and this year lang yan, sabi niya, worst scam. I'm just filling up the form and suddenly when I click continue, the disburse and funds immediately I receive 1,170 and you need to pay 1,944. At sabi pa niya dito mga kautang, no, and they gave you 7 days to settle. When I receive the money, I contact their support immediately but they want me to pay 1,994 pesos mga kautang, no, even if 10 minutes pa lang daw simula nang siya ay na-approve dito, nag-contact na siya kay gusto niyang ibalik yung pera, gusto niyang i-cancel but hindi, kailangan niya nang bayaran yung 1,944 pesos. At hindi lang yan mga kautang, ito ay also, no, comment noong April 16, 2026 sa Google Play Store to mga kautang ng mga comment na filter out ako dito. Sabi niya, I'm shocked. I'm not really confirming the loan application. I just checking the details first. If I borrowed the amount, then automatically approved loan amount is 3,000 but I only receive 1,950. Not recommended mga kautang. Then kailangan yung bayaran sa loob ng 6 days yung sabi. I think advance itong maniningil mga kautang, 6 days pa lang naniningil na si Easy Loan, babayaran niya ng 3,240 pesos yan. At eto pa mga kautang, noong March 30, 2026, disgusting app, I'm just checking the limit. When I saw it's just a small amount, I'm not interested in it. Pero mga kautang, suddenly, they disburse the money. The approval is 7 days. Have to pay 2,376. Yung na-approve sa kanya is 1,430 pesos. At eto pa mga kautang ha, noong May 29, 2026, this year lang yan, last month lang yan, sorry, May mga kautang, sabi niya, worst app, I'm just borrowing the app and they automatically send through my GCash. The approved amount is 2,000, I only receive 1,430 at kailangan niyang bayaran ng 2,360 in 6 days mga kautang. Pero yung sabi daw sa app na nakita niya is 90 days repayment, pero the reality dito, ang totoo dito mga kautang, 6 days daw naniningil na itong loan application na to. And ito na nga, ipa-flash ko ngayon dito sa screen ulit, no? Ito ay submitting entity sa CIC under ng Second Pay Financing. Ito ay nasa list of recorded online lending mga kautang. Sabi pa dito, no, na ban case numbers or 724-007, cease and desist order are lifted, dated 18 December 2024. So, nag-research ako dito mga kautang kung ano ba yung
meaning talaga ng cease and desist order lifted. So means a government agency or court has officially canceled the previous order that temporarily stop a person, business, or entity from doing something. Sabi dito, once lifted, the entity is legally allowed to resume the operation or activities that were previous halted, mga kautang. No, yan yung sabi dito sa Google, and ito din po yung screenshot na na-lifted na siya way back 2024. Pero kahit ganun, mga kautang, hindi ko pa rin pwedeng i-recommend si Eze Loan. Ang daming nasya-shock dito dahil nga auto-disburse ang loan application na to. So mga kautang, sino ba dito yung may same experience sa loan application na to? You can also comment down below dito para mabasa din ng ibang viewers natin. And eto na yung hashtag word for today's video is auto-disburse si Easy Loan. Hashtag auto-disburse si Easy Loan. Ang unang 2 tao na makakomment ng tamang hashtag word ay makakuha ng tig 50 pesos GCash, mga kautang. Kaya eto na, pwede niyong isan dito sa aking TikTok account, mga kautang. Pwede rin po dito sa aking Facebook page or Facebook account, mga kautang, no, para ma-response ko agad at mabigay ko yung inyong 50 pesos GCash. So once again, mga kautang, itong review na to about kay Eze Loan is based po sa aking research, and ako personally, hindi ako umutang dito kasi ayaw kong ma-auto-disburse kung ganito lang din yung interest ng loan application. Hindi pa siya buong ma-receive, 6 days lang naniningil na, mga kautang, at malaki pa din yung interest dito. Yan yung final verdict ko sa loan application na to. And speaking sa alternatives natin, mga kautang, you can check po the pinned comment, and also, mga kautang, kung nasa TikTok account ko kayo, you can check my bio po. Ito po yun, mga kautang. And speaking sa bank personal loan, yes, legit. And hanggang ngayon po is nagpapautang pa rin itong bangko na to na pwede kayong makautang ng minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. And please take note, mga kautang, all applications submitted is subject for approval. Si bangko pa rin po yung mag-decide kung approve ka ba dito or decline. So mga kautang, sana'y nakatulong tong quick honest review ko about kay Eze Loan na under po ng second pay financing, mga kautang, na for me, hindi ko siya i-recommend this 2026. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang, dahil utang is life. Bye-bye, mga kautang!